Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Hebrews chapter 12 verses 2 and 3. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaanong tiniis niyang pag-uusig ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Finisher mindset. Part 3 po ito ng pag-aaral natin ng consistent faith. Ngayon napakahalaga na magkaroon tayo ng finisher mindset at isa po sa hinahangaan ko at tinuturing kong Bible hero ay si Caleb. Siya po yung kabilang sa 12 espiya na pinapunta ni Moses sa Promised Land. At ang nakakatuwa, si Caleb ay pwede natin pagkuhanan ng magandang example. Kasi may sinabi po siya dito sa Book of Joshua, chapter 14, verses 10 to 13. Kung naalala niyo po dun sa Numbers chapter 13 and 14, hindi nakapasok ang bayan ng Israel sa Promised Land dahil pinakinggan nila yung sinabi ng 10 espiya na kasama ni Joshua at ni Caleb. At mapapansin ninyo na tanging si Joshua and Caleb lamang ang pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa Promised Land. The entire generation nung mga kasama nilang espiya, namatay sa ilang po yun. Kaya ito po, after 45 years, mababasa ninyo dito sa Joshua chapter 14 verses 10 to 13 yung attitude ni Caleb. At makikita po ninyo, siya ay 85 years old na. Pero ang sabi niya, malakas pa rin siya katulad ng kanyang lakas nung siya ay 40 years old. At handa siyang makipaglaban doon sa mga Anakites, sa mga higante. At hiningi niya kay Joshua na ibigay sa kanya yung Hebron. At nangyari po yun. Kita ninyo? Ang 85 years old na si Caleb, nakipaglaban pa sa mga higante at tinanggap niya yung kanyang inheritance. Ibig sabihin, si Caleb pwede nating tularan. Siya yung masasabi natin na finisher, yung merong finisher mindset. At hindi lamang yan, siya'y pinalakas ng kanyang pananampalataya dahil naniniwala siya na tatanggapin niya yung ipinangako ng Diyos sa kanya. Ngayon, ito yung unang bagay na dapat nating makita sa buhay na ito. Hindi lahat ng tao may finisher mindset. Mababasa nyo sa Luke chapter 14 verses 28 and 29. Ang sabi ng Panginoong Hesus, marami magtatayo ng tower pero hindi nila tatapusin. Kaya pagtatawanan lamang sila ng marami. Kaya alam niyo po, mahalaga sa buhay na ito yung sinimulan natin, tapusin natin. Maraming tao mahusay magsimula pero hindi nila natatapos yung kanilang sinimulan. Mag-iingat po tayo. Kailangan po tayo ay finisher, hindi lamang starter. Pangalawang katotohanan, mababasa po ninyo dito sa talatang binasa natin kanina sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3 na in Christ you can be a finisher. Kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, ay magagawa mo ring maging isang finisher. Kung tutularan mo si Jesus. Kasi yung po ang sabi ng verse 3, consider Him who endured such opposition from sinful man so that you will not grow weary. So kailangan tularan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Lagi nating tatandaan, there will always be opposition. Hindi madali ang buhay. Hindi madali ang Christian life. Always be ready. Just like Jesus, you have the power to endure. Kasi ang labanan po dito sa buhay, perseverance ang kailangan. Sabi sa verse 1, let us run the race with perseverance. Kaya marami, hindi tumatagal kasi hindi sila nagtsatsaga sa buhay na ito. Kailangan po pananampalataya at pagtsatsaga. Yun yung sinasabi ng Hebrews chapter 6 verse 12 na pinag-aralan natin yesterday. Kaya kung may mga opposition man na darating sa iyong buhay, kailangan handa ka at dapat matyaga ka.
willing kang lumaban. Fight a good fight of faith. Ano po? Sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ngayon may binabanggit din dito na mga distraction sa buhay katulad ng kasalanan. Ang description diyan, sin that easily entangles. So ibig sabihin, ang kasalanan yan ay setback sa buhay ng tao at i-distract ka niyan. Hindi ka pasulong, kundi paatras ka kapag ikaw ay namumuhay ng may kasalanan. Kaya sabi sa verse 4, i-resist natin ang kasalanan. Labanan natin. Ano po? Sabi sa Hebrews chapter 12, verse 4. Huwag kayong padadaya. Lagi niyong iisipin na ang kasalanan ay excess baggage. Pabigat yan sa buhay sa halip na magiging matulin ka sa pagtakbo mo, babagal pa. Kung ikaw ay nagkakasala o gumagawa ng mga pagkakamali sa buhay. So mag-ingat tayo mga kapatid. At binabanggit din sa Hebrews 12:1 yung let us throw away everything that hinders. So ito maaaring hindi naman kasalanan. Ano po tinutukoy dito? Maaaring yung circumstansya mo sa buhay, yung resources mo hindi sapat, lagi mong iniisip na may kulang sa'yo. At kadalasan, yung mga tao nakapaligid sa atin, mag-iingat talaga tayo sa mga negatibong tao. Ano mga kapatid, na magsasabi na hindi mangyayari ang pinapangarap mo, hindi mangyayari ang pinaniniwalaan mo. Mag-iingat po tayo. Dayuan natin sila. Kasi ito yung maghihinder sa atin, sa ating pagtakbo sa pananampalataya. Kaya alam niyo po, sabi diyan, throw away everything that hinders. Dapat alam mo kung ano yung mga hadlang sa iyong pagtakbo sa pahaligsahan na ibinigay ng Diyos para sa iyo. Kaya alam mo kapatid, magtatagumpay ka lamang kung ikaw ay mayroong finisher mindset. Fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of our faith. Yun po ang sabi ng verse 2. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagpapaalala mo sa amin na wag lamang kami magsimula sa buhay na ito. Dapat po ay tapusin namin ang lahat ng aming sinimulan. At sa pagtakbo sa paligsahan ng buhay na ito, kailangan namin yung pagtsatsaga. Kailangan ay handa kami sa mga oposisyon. Kailangan iwaksi namin ang kasalanan at yung mga bagay na nagpapabagal sa amin. Turuan mo kami na nakatuon lamang yung aming paningin sa aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay sa amin ng pananampalataya sa bawat araw. Salamat Panginoong Jesus sa pananampalatayang ibinigay mo sa amin. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala. Manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.